papuri magpakilantaman. Labis kami na nagagalak na kami na parito ka. Tunghayan mo ang aming pagtitipon ito. Narito ang mga pinapag-ianap mo na patuloy nagpapakita ng aming pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod sa pamamagitan ng aming mga physical man na katawan nito. Ama, tanggapin mo ang bawat isang narito, loobin mo na kami ay patuloy pa na matuto sa iyong mga salita. Ihayag mo sa amin ang katotohanan ng iyong salita na nauunawaan ng aming mga kaluluwa hanggang sa kaibuturan ng aming mga puso, hanggang sa ang aming mga salita mo ay tunay nga tumagos sa aming mga buto at kalamnan, sa aming mga puso at sa aming espiritu, upang kami ay mahilom, upang kami maituwid at mabago ang aming pamumuhay ayon sa ninarapat mo na buhay para sa iyong mga pinapaging banal. Tulungan mo kami na taglayin ang ganitong pananampalataya na tunay nga nakakaabot sa iyong pamantayan at iyong tinatanggap. Ang pananampalatayang katanggap-tanggap sa iyong harapan at hindi kasuklam-suklam. Loobin mo na kami ay magkaroon ng taos-pusong kagalakan sa bawat pagsunod namin sa iyong salita. Tulungan mo kami na makaunawa ang aming mga puso, isipan at espiritu sa mga salita mo na mahayag. Buksan mo ang aming mga espiritual na pandinig. Buksan mo ang aming mga espiritual na paningin upang makita namin ng malinaw kung ano ang iyong utos, ano ang iyong minarapat na buhay para sa lahat ng mga binigyan mo ng pangako ng buhay na walang hanggan. Salamat, Ama, itong aking dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan sa lahat, ang pangalan ng Jesucristo. Amen and Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat. Isang kagalakan na naman po, no? Isang linggo na naman ang lipas sa atin at tayo naman ay naparito muli. Bagamat napakadami ng ating mga suliranin, ano, umaalalahanin sa bawat araw, pero pinapakita natin na sa pananambahang ito, hindi dapat tayo maiwan sa mundong ito. Dahil ang pakikisa sa araw na ito, sa pananambahan, ipinapakita natin na tayo ay humihiwalay sa gawi ng mundo. Maging sa ating pisikal na katawan, pinapakita natin ang ating paghiwalay mula sa gawi ng mundong ito. Dahil ano ba ang gawi ng mundong ito? Ano ba ang mga pamamaraan ng mundong ito? Makita nyo sa araw na ito, ang dami ang nariyan, sinusunod nila sa ang kanilang mga sariling layaw, sariling kagustuhan sa anumang paraan. Picnic, pamamasyal, sa mall, paggala, kasama ang kanilang pamilya na hindi man lang inaalala ang tagapaglikha o ang lumikha. Ano ba ang nasusulat? Nasusulat, alalahanin mo ang iyong tagapaglikha sa araw na iyong kabataan. Remember your Creator in the days of your youth. Ano ba ibig sabihin ng youth? Kalakasan. Sa araw na malakas ka pa, hanggang sa araw na may natitira kang katiting na lakas. Hanggat kaya mong tumayo, hanggat kaya mong kumilos, ipakita natin sa ating manlilikha, sa ating Panginoon, na tayo ay para sa Kanya. Ang paggalang sa Kanya at pagrespeto, nasusulat sa mga ngaral na Kabanata 12, Talata 1. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis mabuhay. Okay? Alam natin na kapag bata pa tayo, di ba? Alam natin yung kagalakan na gustong-gusto natin mabuhay. Kaya nga, ano ang iba't ibang opinyon ng mga tao sa mundo ito? Ano ang buhay? Buhay ang para sa kanila, ang buhay, pagkain dahil nabibigyan ng lakas. Para sa kanila, passion is life. Food is life. Ano pa? Ano pa yung mga sinasabi ng kung life nila, no? Ang dami. Okay? So,
para sa kanila napakatamis ng buhay kapag ginagawa nila yung mga yun, bagay na yun, di ba? Pero darating ang panahon, sabi nga, darating ang panahon sa atin, sa bawat isa, hindi mo na may enjoy yung tamis ng buhay na yan. Kaya nga, habang may lakas pa tayo, alalahanin natin ating malilikha. No? Kita mo mga panahon ngayon, bakit nagsasawa na sila sa kanilang buhay? Siyempre, ang dami ng mga pumasok na problema. At ang pananampalataya po natin sa kabila na lahat ng yan, hindi nananatili. Hallelujah! Ang Diyos po natin, ano? Ang Diyos ay Ama. Kapag sinabi po nating Ama, ang totoong ang totoong kahulugan ng Ama, ano, ay pinagmulan, puno, ugat, origin, kung baka sa English, origin. Yun po ang ibig sabihin ng Ama. Kaya siya ang source, yung pinagmumulan, source ng lahat ng bagay, kaya siya tinawag na Father. Ano? Kaya nga, sa totoo lang, iisa lang ang Ama. Pero bakit ba nagkaroon ka ng ibang ama? O noong tayo naging mga kasalanan, bakit tayo nagkaroon ng ibang ama? Dahil pinili natin na sumunod doon sa isang lumapastangan o sumuway sa manlilikha. Walang iba kundi ang Diablo. Si Diablo. Si Satanas. Pero, ano ang panawagan ng Diyos? Kaya nga may panawagan siya sa lahat na manumbalik. Diba? Lagi natin binabasa doon sa ating patutuo sa aklat ng Malakyas, diba? Manumbalik kayo sa akin. Okay? Kaya nga yung challenge natin sa pagbibigay ng handog at ikapo, isang paraan lamang po yan ng panunumbalik natin sa Diyos. Return to our Father, sa original na ating Ama. Dahil alam naman natin na kapag sinabi natin origin, ang Diyos, ang origin, siya ang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita man o hindi nakikita, di ba? Tayong mga tao, siya ang lumikha, siya ang pinagmulan. Kaya nga nasusulat sa aklat ng Hebrews, ang ating pananampalataya ay nananampalataya tayo na ang lahat ng mga bagay na nakikita ay nagmula sa hindi nakikita. Dahil ang Diyos ay hindi nakikita, dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi siya nakikita. Hindi natin siya kayang makita ng ating physical na mata. At nasusulat, wala pang nakakita sa Diyos maliban sa isang nagmula sa Kanya. Sino yon? Tangi ang Panginoon Jesus ang nakakita sa Kanya. Dahil nga nasusulat doon sa aklat ng Juan, mula pa ng likhain ang anumang nalikha. Wala pang anumang nalikha, naroon na. Okay? Naroon na ang Panginoong Jesus kasama ang Ama. Ito yung sa Hebrews, ano? Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Alam niyo po, bakit tayo o sinasangkalan natin sa Biblia yung ating pananampalataya? Ano? Bakit lagi natin binabasa sa Biblia kung ano yung itinuturo natin? Kasi yan ang pamantayan natin. Diba? Ang Biblia pamantayan natin. Hindi tayo pwedeng magturo ng katotohanan na ayon lang sa ating tingin natin, opinion natin ay mabuti o maganda. Kundi kailangan, sabi nga dito, galing dapat mismo doon sa salita ng Diyos. Masakit man sa atin yan, masarap man sa atin yan, kumbaga sa atin man, pangit man yan o maganda pakinggan sa opinion ng tao, pero hanggat yan ay salita ng Diyos, isinulat o pinasulat ng Diyos, ito ang masusunod. Kaya nga ating pansinin nyo, ano? Anong nangyayari sa Senado? Sa Senado, kung pansinin nyo, kung talagang nakikinig kayo, ang mga senador, nagkakagulo. Bakit? Kasi yung itinidebate ng iba, hindi na naaayon doon sa batas na ginawa. Yung sariling opinion na nila ang kanilang ipinaglalaban. So ano mangyayari? Masisira ang konstitusyon ng Pilipinas
magkakagulo ang buong bansa. Dahil hindi na nila alam kung ano susundin nila. O di ba? Ang salita po ng Diyos ay higit na mataas sa lahat. Kaya tayo naninindigan sa Biblia kung ano na nasusulat, doon tayo nagbabase kasi yan ang dapat masunod. Kahit na umiyak ka man, masaktan ka man dyan, hanggat ito ang pinapasabi ng Diyos, ito ang ituturo natin. Ito ang susundin natin. Malinaw po tayo? Yun po ang ating pananampalataya. Kaya nga yung iba dyan, di ba, yung pag talagang narinig mong katotohanan ng salita ng Diyos, talagang humihiwa sa ating mga puso. Bakit? Kasi alam natin yung pagsalangsang natin doon sa pagtutuwid, sa katuwiran ng Diyos. Nakikita kasi natin, nakikita kasi natin kung ano yung nilabag natin doon sa salita ng Diyos. Kaya nasasaktan tayo, di ba? Kasi may nagiging yung sarili natin, nagkakaroon tayo ng pride. Nagiging yabang natin na, ito kasi, di ganito ako nahubog, dapat ako masunod. Dapat akong pakinggan ninyo. Hindi ang paniniwalaan yan kasi taliwas sa aking pinaniniwalaan. Taliwas sa aking prinsipyo. Ganun tayo kaya nasasaktan, tama? Pero hindi ito ang sinabi ng Diyos. Kaya sa ayaw mo at sa gusto, ito ang mapangyayari. Hindi man ngayon, darating ang panahon na ang salita niya ay mapangyayari. Dahil ang salita ng Diyos, absolute. Pag sinabi natin absolute, hindi mo kayang baliin. Walang anumang kapangyarihan o otoridad sa mundong ito, sa sanlibutan ito, ang may kayang bumali sa salita ng Diyos. Ang Diyos mismo, hindi niya kayang baliin ang kanyang salita. Dahil siya ay Diyos na tapat. Kapag sinabi niya at tutuparin niya. Kasi siya ang Diyos na hindi niya kayang magsinungaling. Yung sasabihin niya, papangako na kita, babawiin ko na. Hindi ang Diyos sabi niya, hindi tao para bawiin ang kanyang salita. Kaya yun ang ating pinaninindigan. Hallelujah. Kaya nga, siya ang pinagmulan, dahil siya ang pinagmulan, alam niya ang lahat ng bagay, kaya itinakda niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang talino, karunungan, at kanyang mga prinsipyo. At ang prinsipyo niya, hindi mo na kayang baliin yan. Sige, tingnan mo ang lahat ng mga bumabalik sa prinsipyo ng Diyos. Anong nangyayari? Hindi man ngayon, but in the end, nakikita mo, nagkakaroon ng problema, ng consequences. At hindi lang yon, pagkatapos magkaroon ng consequence dito sa libabang lupa, at the end of our life, sa dulo ng ating buhay na pisikal, may nakaambang parusa na hindi na kailanman mababawi pa o hindi na kailanman mapagsisisihan pa. Dahil ngayon ang panahon ng pagsisisi. Ngayon ang panahon na tinatawag ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon ang panahon para tayo magsisi, hindi yung sa kanila kapag patay na ako. Wala na pong pagsisisi pagkatapos nating umalis sa katawang ito. Wala na pong chance. Ipinakita na ng Diyos doon sa mga nauna sa lumang tipan kung paano siya nagparusa maging sa physical. Yung mga hindi sumunod sa Kanya doon sa lumang tipan, physically, binato hanggang, anong parusa? Babatuhin ka hanggang kamatayan. Kamatayan ang naging parusa nila. So dumating dito ang Panginoon Jesus at ibinigay niya kagandahang loob ng Diyos noon kasi sa physical. Kapag talagang napatunayan o nakita ka talagang lumabag sa salita ng Diyos, obligado, kamatayan. Kaya nga, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang pangaparusahan talaga ay kamatayan. So wala talagang tawad. Malupit. Kaya malupit ang kautusan. Pero nung dumating ang Panginoon Jesus, nagkaroon ng habag ang Diyos. Nagkaroon ng pagpapatawad. Kaya nga, sa panahon ngayon ay kagandahang loob ng Diyos. Ito na yung panahon. Ngayon, hindi na muna inuobliga ng Diyos na botohin o patayin ang sino man nagkakasala sa atin. Kasi may grace period. Hanggang kailan yung grace period na yan? Hanggang sa dulo na yung buhay. Binigay niya yan para mapagkakataon ka na tunay na pagsisihan ang makasalanan mo at manumbalik sa Diyos. Kapag hindi mo yan ginawa ngayon, sabi nga ni Pablo, kung yung utos na dinala ng anghel o binigay ng anghel sa pamamagitan ni Moises ay matindi ang naging kaparusahan para sa mga sumuway, gaano pa kaya
yung salita na ipinahayag ng kanyang kaisa-isang anak, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Na kapag ngayon susuway pa tayo ngayon sa kanyang utos, ano pa kaya ang naghihintay na parusa sa atin? Hindi man physical, pero spiritually, walang hanggang kaparusahan na pagdurusa. Mainam pa yung parusa sa actually nung, medyo mababaw pa actually yung parusa doon sa Old Testament, sa ulumang tipan, na kamatayan. Mababaw pa yun, ng kamatayan physical. Ito yung sa kasusulat, sa aklat ng Hebreo 2, kabanang talata 2, ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo, at sino man lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Okay? Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito, at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Ang Panginoon Hesus ang nagpahayag ng kaligtasan. So noon, kung titignan mo, mababaw lang yung parusa ibinigay sa kamatayan. Bakit? Physical lang yun eh. Lahat ng mga pinarusahan sa lumang tipan, dahil sa pagsuway nila na pinatay, nabigyan pa sila ng pagkakataon na makapanumbalik. Kailan? Noong ang Panginoong Hesus po natin ay 3 araw na nandun sa libingan, ang sabi ni Pedro, nandun siya sa preso, sa kulungan, at pinahayag niya ang katotohanan, nagturo, nagpahayag, kasama doon sa pinahayagan, sabi, maging yung mga sumuway sa panahon ni Noe. O, ibig sabihin, yung mga tao noon nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon Hesus na makapagsisi. Pero, last na yun. Kasi bakit nabigyan sila ng pagkakataon? Kasi hindi pa naman dumating ang Panginoon Hesus nun. Kailan lang ba dumating ang Panginoon Hesus? Mahigit 2,000 taon lamang nung dumating ang Panginoon Hesus. So doon pala na ipahayag kasi ang katotohanan. Kaya nagkaroon sila ng chance. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, okay, nagpunta siya. Okay, nung namatay siya, sinabi, nung sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Okay? Sila, ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila ay matyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginawa dito ang malaking barko. Ilang tao, 8 lang ang nakaligtas sa baha. Okay? So kita nyo, nagkaroon sila ng pagkakataon during that time na mahayagan kasi wala pa yung katotohanan. Kaya hindi natin sa panahon ngayon, kapag sumuway pa tayo, kaya nga sa aklat ng Hebrews, lagi ron, ngayon, kapag, sabi niya, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag na ninyong ipagpaliban ang pagsunod. Sumunod na kayo. Pakinggan na ninyo. Dahil katotohanan nito, last chance na. Hindi na ito, wala nang ulit yung susunod pa na chance na pagpatay na tayo, tapos ay, dating pa naman ang Panginoon Jesus, magsisisi ka na lang magsisisi. Wala na po yung ganun. Natapos na po yun nung nagpunta na po ang Panginoon Jesus po sa bilangguan ng mga espiritu. Kaya nga, ang sa atin ngayon, habang nabubuhay, kasi naipahayag na eh. Dumating ang Panginoon Jesus, ipinahayag niya, napakinggan mo na ngayon katotohanan, isinulat na, ipinahayag ng kanyang mga disipulo hanggang sa pinatay ang kanyang mga disipulo nagpahayag na ito, pero hindi nila itinatuwa ang katotohanan ito, hindi nila tinalikuran ang mga katuruan ito, kundi inihayag ng malinaw at ng buong katapangan. So, kung hindi pa natin ito pakikinggan at susundin ngayon, wala nang naghihintay na another chance o muling pagkahayag sa atin para magsisi. Hallelujah? Kaya manumbalik na po tayo. Hallelujah? Dahil ang Diyos po, siya ang origin, ang pinagmulan. Kaya ibig sabihin, kung tayo ay nagmula rin sa Kanya, lahat ng pangailangan natin sa mundo ito ay masususte na lamang sa pamamagitan ng ating Panginoon, ng Panginoon Jesus, ng Diyos, Ama. Ang Ama lang din ang makakapagbigay ng ating pangailangan. Hindi natin kayang
mai-provide yung pangangailangan natin na aganang sariling, self-existent. Ano ba yung sarili lang natin? Hindi po tayo self-existent. Pag sinabi ng self-existent, yung kaya mong manatili sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong talino, sa sarili mong lakas. Hindi. Ang Diyos ay self-existent. Kahit wala tayo, wala ang mga bagay sa mundo nito, hindi niya kailangan. Nananatili siya. Puno siya ng kagalakan, puno siya ng katuwiran, puno siya ng kaluwalhatian noon pa man. Kaya hindi natin pwedeng pagmalaki sa Diyos na kung wala ako, walang maglilingkod sa iyo. Ano? Ano? Hindi mo pwedeng paglakihan. Nakakatakot na magmalaki sa Diyos. Wala kang mapapala. Ang yabang, matinding kayabangan yung ganun. Ano? Siya ang pinagmulan, kaya anuman yung maging problema natin, siya rin ang makapagbigay ng solusyon. Kumbaga, sa isang nilikha, sa isang makinarya, yung lumikha ng makinarya, kapag nagka-problema yung makinarya nito, sino ang magkakagawa? Sino makakaalam ng problema? Siyempre yung lumikha. Tama? At alam niyo ba, na kung ayon sa pagtingin mo talaga yung mga microscopic organisms, yung mga DNA natin sa katawan natin, manghang-mangha ang mga scientists doon sa mga kanilang bagong nadidiskubre. Dahil nakita nila lahat ng mga maliliit na parte ng mga atin sa loob ng ating katawan, mga machines. Kahugis ng mga inimbentong mga machines sa panahon ngayon. Kawangis. Pakita mo. Kaya yung gaanong kaliliit na mga nasa loob ng ating katawan natin, kapag nagkasakit tayo, pag nagkakasakit tayo, ibig sabihin may mga problema sa ating katawan, di ba? Ang Diyos din ang may kakayahang magbigay ng solusyon. Eh ang tao, paano ang mga doktor, ang gamot, hindi naman talaga niya kayang solusyonan yan. Inooperahan ng doktor ang mga tao, hindi naman perfecto, hindi naman 100% na gumagaling, kundi pansamantala na nalalagyan lang ng solusyon yung karamdaman. Kumbaga, napapatsiyan yan. Alam mo yung mga, di ba sa mga gumagawa ng sasakyan, yung remedyo, yung piyesa kapag nasira, hindi nila bibili ng bagong piyesa, re-remedyohan lang nila. Di ba? Parang gano'n lang ang doktor eh. Nire-remedyohan lang nila yung karamdaman ng ating sakit sa ating katawan. Pero, yung palitan mismo, yung mga bago, yung buo-buo ngayon, wala silang kakayahan. Kasi nga, God is the only source. Siya lang ang pinagmumulan ng lahat ng yun. Kaya, pansinin nyo, sa mga taong may talaga nagtaglay na matinding inspirasyon at pananampalataya, bakit nagkakaroon sila ng full restoration? Because of God. Dahil sa Diyos. Kaya niyang i-restore ang lahat. Doon sa pinagaling ng Panginoon Jesus, yung mula pagkabata, mula nang isilang siya bulag. Di ba? Pero namangha, yun nandun sa templo. Pero nung namangha ang mga nakakita sa kanya. Bakit? Dahil nung ibinadik ng Panginoon Jesus yung kanyang paningin. Di ba? Na-restore siya. Sabi niya, mula na isilang. Sabi pa nga ng mga disipulo, Panginoon, sino ang nagkasala sa mga magulang nito? At pinanganak siya ganyan. Di ba? Pero na-restore siya. Sa atin, alam natin, di ba? Sa isip ng tao, kapag pinanganak ka ng gano'n ka ng forever. Pero sa Biblia, hindi po ito kwento-kwento, hindi ito isang alamat lamang, hindi ito kathang isip. Inirecord po ang Biblia, document ng napangyari, aktual na pangyari. Kaya kung isipin lang natin ang Biblia, isa lamang kwento, isang alamat, isang imahinasyon, wala kang mapapala. Hindi mo mararanasan ang katotohanan, hindi mo mararanasan ang salita ng Diyos. Kasi, kita mo ngayon, ang tao kasi yun, nung Biblia, ayaw nilang paniwalaan, pero yung mga napapanood nila mga kathang isip, mas madali nilang pinapaniwalaan, mas madali nilang ina-apply sa buhay. Ginagawa pa nilang katotohanan kung ano, di ba? Yung kathang isip na nagmula sa tao, ginagawa nila ngayon. Ganyan kasi ang isip ng mga tao at ganyan din ang pagbubulag ng mga Diyos-Diyosan o ng mga demonyo sa mundo ito.
ganyan na binubulag ang isip ng mga tao. Kaya kung hindi tayo manunumbalik doon sa ating lumikha sa atin, paano natin niya mauunawaan ang natin ito? Paano natin tayo makakasunod sa Kanya at malalaman kung ano ang panuntunan niya? Kaya nga, dahil hindi natin kaya masustain ang ating sarili, sa ating sariling kaya tayo humihingi sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mo manalangin. Ang pananalangin po ay paghingi sa Diyos. Ang sinasangkalan kasi ng maraming isipan ng tao, ang pananalangin ay ang hirap, pabigat lang yan. Wala na akong oras eh. Ano pa ang oras ko para manalangin? Ang busy ako sa mga gawain ko sa trabaho. Pero hindi nila naiintindihan. Ang pananalangin ay paghingi ng tulong sa Diyos. Paghingi ng mga pangangailangan mo sa Diyos. Upang sa bawat araw ay mapagtagumpayan mo ano man ang mga problema mo. Kung hindi ka hihingi ng tulong sa Diyos, kita mo, mas malala ang naging resulta ng bawat desisyon mo. Diba? Mali-maling desisyon ang nagagawa mo. Walang direksyon ang mga desisyon mo. Ang direksyon lang pala patungo sa kapahamakan pagkasira. Walang matinong direksyon. Sorry. Ito. Ano? Kaya nga, ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay liwanag. Kaya kung hihingi tayo sa Kanya ng patnubay, ng gabay, then doon tayo magkakaroon ng tamang landas patungo sa katwiran niya. Hindi natin malalaman, hindi natin maitutuwid ang ating buhay, hindi natin kayang ituwid yung ating mga mali, o kung paano natin dapat itama yung buhay natin kung wala ang panuntunan ng Diyos, kung wala ang patnubay ng Diyos. Paano mo itatama ang sarili mo? Gustuhin man ng tao, okay? Nasadlak, maraming tao nasadlak sa paghihirap. Hindi lang ako hindi ko tinutukoy dito, hindi lang paghihirap sa pinansyal. Hindi lang paghihirap sa buhay na material. Kundi maging paghihirap sa kalooban, paghihirap sa sitwasyon, sa pag-iisip. Bakit? Kasi kita mo maraming mga pamilya, sira-sira, wasak-wasak, sali-saliwa. Kasi wala nga isang tamang direksyon, walang liwanag yung direksyon na kailang buhay. Kaya iniisip na tama ito, okay lang, kung hindi, kaya yung kasi diba, tingnan mo yung mga kaisipan ng tao na baluktot. Okay? Hindi nila kayang panindigan yung matuwid. Okay, mag-asawa. Bakit sila naghihiwalay? Kasi, hindi ko na kayang tiisin. O, diba? Akala ko kasi, nung una mabait siya. Diba? Ganun yung mga diba? Pero, kapag pinakinggan mo ang Diyos na pagdating sa pag-asawa, bakit siya sinabi na kailangan mo na maging masusi sa pipiliin mo, kaya kailangan mo sa pagpili ng partner mo, bakit kailangan may pareho kayong espiritu o pag-iisip na nananatili o na naninindigan sa salita ng Diyos para pag nagsama kayo, darating nga dyan ang sitwasyon sa pag-asawa, talagang may paghihirap. Pero kapag kaya kasama nyo ang Diyos, naninindigan kayo sa Kanyang salita, ano man ang mangyari sa inyong dalawa, maninindigan kayo sa katwiran ng Diyos at doon kayo pagtatagumpay ng Diyos. Hindi kayo magtatagumpay na sarili ninyong sa mag-partner na sarili ng inyong pag-iisip ang inyong paglalabanin o pagsasamahin. Ano? Sa unang Korinto 7:28, ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng maraming kahirapan sa buhay na ito. At iyan ang nais kong naiwasan sa inyo. But if you do marry, you have not sinned. If a virgin marries, she has not sinned. But those who marry will face many troubles in this life, and I want to spare you this. Si Pablo kasi dito, no? Hindi na siya nag-asawa. Bakit? Kasi iginugo na niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Kasi kapag naglingkod siya sa Diyos, kaya nga, yung mga pari, ito talaga ang kanilang sinusunod. Bawal sa kanila mag-asawa. No? Sa mga paring Katoliko. Pero,
Kapag mag-aasawa ka, hindi ka rin naman nagkakasala. Ano? Kaya lang nila sinasabi yun, kasi Pablo, kaya lang naman siya hindi nag-asawa na. Kasi mas gusto niya na ituon yung buhay niya, nakafocus lang siya doon sa paglilingkod sa Diyos. Yun lang ang focus niya. Kasi oras na mag-asawa ka, sabi niya, dalawa na iisipin mo. Kailangan mong isipin yung pangailangan ng asawa mo, anak mo, nahahati na yung focus mo sa Diyos. Kasi sa kanya gusto niya full para sa Diyos yung paglilingkod mo. Pero hindi ka naman nagkakasala, ano? Kung kaya mo naman gawin ito, pwede mo rin naman gawin. Hindi naman din sinasabi ng Diyos na meron talagang, sabi nga ng Panginoon Jesus, ano? Meron talagang sadya na nakakaunawa ng bagay na ito, sabi ng Panginoon Jesus. Yung mga nakakaunawa ng bagay na ito, na talagang kaya niya, yung maging eunuch ko, na hindi na ayaw na nila mag-asawa at gusto maglingkod sa Diyos, hayaan mo sila. Yung mga mag-aasawa, hindi rin pinagbabawal ng Panginoon Jesus. Sa mag-aasawa yan. Ano? Kaya lang, kapag mag-aasawa ka, remember, kaya nga dapat pareho kayo mag-asawa, alam niyo, nag-focus niyo dapat ang sa Diyos, upang sa ganon, hindi masyadong mahating attention ninyo. Kaya nga, laging nire-recommend natin, kung mag-aasawa kayo, pareho ninyo ng pananampalataya. Para hindi mahati yung focus ninyo, para pareho kayo na nililingkod sa Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba naman naging ganoon dahil sa kagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuruan ito. Okay, kung naunawaan natin yan, pwede mo gawin yan. Hallelujah. So, yun lang. Ang pinakamahalaga, hindi ka mawala doon sa focus sa paglilingkod sa Diyos. Ang Diyos po natin, ano? Kapag tayo nanalangin, sumasagot po siya. Kaya nga, sabi natin, ang pananalangin sa Kanya ay paghingi. Asking. Kaya nga, kapag humihingi tayo, kapag nananalangin tayo, lagi tayo nagpapasalamat pagkatapos ng ating panalangin. Dahil tiniklaim na natin, pinaniniwalaan na natin na ang ating Diyos, dahil ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Ibig sabihin, napapakinggan niya, pinakikinggan niya ang ating mga dalangin. Ano? Kasi we believe that our God is a living God. Kaya kapag nananalangin tayo, nagpapasalamat na tayo dahil alam natin yung Diyos natin na hindi bingi. Ano? Kasi kapag hindi ka naniwala, hindi mo pininiwalaan na sasagutin na diringgin ng Diyos ang panalangin mo, ay sinasabi mo, parang sinasabi mo sa Kanya, ano siya, bingi? Ano? Hindi po siya bingi. Siya ay Diyos na buhay. Kaya may kakayahan siya ng pakinggan at tupdin. Tupdin, gawin, ibigay ang mga kasagutan sa iyong panalangin. Hindi siya katulad ng mga inukit na kahoy. Hindi siya katulad ng mga ribulto na hindi nakakarinig. Hindi nakakalakad. Hindi nakapagsasalita. Ano? He is a living being. Ang mga kahoy at bato, they are not living being. Hindi po sila tinatawag na buhay. Pero sila ay being. Pag sinabi kasi natin being, nilalang. Ano? Bagamat, sila ay, kumbaga, meron kang nakita, lumalaki sila, di ba, ang puno. Pero, pagdating natin sa spiritual, ang pinapatungkulan natin dito, kapag sinabi mong buhay, ay pinapatungkulan po natin ang espiritu. Ang Diyos ay espiritu, kaya siya ay tinatawag natin living being. Ang tao, nung nilikha ang tao, sa pagbunasa natin ng aklat ng Genesis, nung nilikha ang tao, nagkaroon, ano na yan, gumalaw na yan, meron na siyang, siyempre physically humihinga. Kaya nga inutusan sa Genesis chapter 1, inutusan ng Diyos, humayo kayo at magparami. Ngayon, sa Genesis chapter 2, kumuha ang Diyos ng isa, inilagay sa hardin ng Eden at binigyan ng hininga. Ano yung hininga na yon? Ang hininga na yon ay hindi yung hiningang hangin lang na pisikal.
kundi espiritu. Kaya, pansinin mo, sa paglikha, sa Genesis chapter 1, walang tinawag ang Diyos na living being. Sa Genesis chapter 2, pagkatapos bigyan si Adan ng hininga, doon palang tinawag ng Diyos na siya ay living being. Nung nagkaroon siya ng espiritu, doon palang siya tinawag na living being. Ito sa Genesis chapter 2:7. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya ito sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Okay? Hindi naman ito kasi yung summary na lang ito eh. Narration na lang kasi yung ginagawa sa Genesis chapter 2. Pero pag sinimulan natin sa Genesis chapter 1, lumikha na, andyan yung mga ibon, nilikha na yung ibon, mga beasts, lumilipad, gumagalaw sa dagat, lumikha na doon. Pero, lumikha siya ng tao sa Genesis chapter 1. Pero sa Genesis chapter 2, nung bigyan siya ng hininga, doon pa lang tinawag ng Diyos na living being. Kaya nga sa English, mas maganda kasi sa English eh. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Doon pa lang naging living being nung nagkaroon ng espiritu yung tao. So, ibig sabihin, kapag ang isang bagay ay walang espiritu, hindi siya tinatawag na living being. Pero being siya. Pwede siyang gumagalaw. Ang hayop, pag sabi natin being, meron siyang personalidad. Ang hayop, ang ahas, ang mga hayop na yan, ang baboy, may kanya-kanyang personalidad yan. Pero wala silang espiritu. Ang mga puno, meron silang pagkilos sa loob ng kanilang katawan, okay? May buhay doon na physical, pero wala silang espiritu. Kaya hindi po sila tinatawag ng Diyos na living being. Tatlo lang ang mga living being na tinuturing sa Biblia. Ang pinakaunang living being, siyempre, the Creator, yung pinagmulan lahat ng bagay. Living being, ang Diyos. Pangalawang living being, sino? Yung mga nilikha sa langit, mga anghel. Okay? Pangalawang living being. At ang pangatlong living being, sino? Tao. Bukod pa doon, wala nang ibang spiritual na nilalang. Kasi nga, tatlo lang ang nabubuhay na espiritu na tinatukoy sa Biblia. Ang Diyos, mga anghel, ang mga tao. Pastor, bakit yung mga aswang, mga nuno sa punso, mga kapre, mga ano-ano na yan? Ano sila? Di ba mga espiritu rin sila? Yung mga multo na yan? Kaya nga, saan kung tutukuyin mo, saan nagmula yung mga yan, ang tao sa kanila? Ano ba nangyari sa history? Kung babalikan muna natin ang short history ng langit. Ang mga anghel ay espiritu, nilikha sila sa langit. Pero ano nangyari? May nagrebelde. At yung nagrebelde ito, si Diablo, sinama niya sa kanyang rebellion 1/3 ng mga anghel at sila ay binagsak dito sa lupa. So, sino ang mga espiritu sa tingin nyo nandito? Sino may mga mapagpanggap na yan ng mga espiritu na kung ano anyo pinagagawa nila? Ang mga anghel, pwede silang mag-iba-ibang anyo. Sa aklat ng Hebrews, pwede silang maging apoy, pwede silang maging hangin, pwede silang maging ulap, pwede silang mag-ibang anyo. Kaya si Diablo, hindi lang magpapakita sa iyo yan na may sungay-sungay na pangit. Si Diablo, sabi nga dyan sa pwede siyang magpanggap na anghel ng liwanag. Pwede siyang magpanggap sa iyong gwapong-gwapo, magandang-maganda. Magpapakita ba naman sa iyo na gusto kang linlangin ng Diablo, tapos papakita sa iyo pangit na punong-puno ng pangil? Paano siya makapag-entice? Paano siya makapag-hypnotize mo? Alam niya yung kahinaan mo. Ang kahinaan mo, babae, eto, magpapanggap ako. Diba? Kaya yung tibok-tibok na yan, kung pag mahilig ka sa mga magaganda talaga, at walang laman isip mo kung bigutin mo, napakadali mo malin lang. Ibibigay sa iyo ng Diablo yung kahinaan mo. Pera, kung yung kahinaan mo, bibigay sa iyo ng Diablo para lang masilaw ka. Para lang mawala ka sa pananampalataya. Para lang hindi ka makapanumbalik sa Diyos. Para lang hindi mo makilala ang katotohanan.
O, kita mo, bakit marami mga Kristiyano bumabagsak sa pananampalataya? Nakita na maganda, ay, pastor, gagawin ko sa Kristiyano. I-evangelize ko siya. Ano nangyari? Siya ang nawala sa church. Sumama dun. O, di ba? Ang galing. Kaya hindi mo isipin na si Diablo pangit na pangit lang. Sa iba't ibang ano, akala mo rin siya magpapanggap na, akala mo porque hindi siya po lagi nakaitim. Magsusuot din siya ng puti na akala mo parang anghel din, parang lang niya. Kaya kung hindi mo alam yung katotohanan, hindi mo alam yung salita ng Diyos at hindi ka nagbabasa, akala mo, ay, hindi, nakaputi. Yung napanagipan ko, nakaputi. Nakita ko nakaputi. Maliwanag. Hindi yun. Hindi, lagi to yun. Kailangan ang pananampalataya natin lagi nakabase sa salita ng Diyos. Hindi ito dapat pagtakpan. Sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kasi dati nga siyang anghel eh. Siya pa nga yung pinakamaling na anghel, di ba? Nung ibinagsak siya dito, sinumpa sila. Sabi ng mga ibang tagapagturo, sinumpa na sila. Ibig sabihin, pangit na pangit sila. Hindi. Nung bumagsak po ang mga anghel dito na binagsak, hindi po nawala yung kanilang abilidad. Nawala lang sa kanila yung glory of God. Hindi na, yung glory of God, isa sa glory of God na mayroon, ano ba yon? Yung mga anghel na nandun pa rin sa nananatili sa posisyon sa langit, kaya nila magparik-parito, balik-balik dito sa mundo at sa langit. Pero sa Diablo, nung binagsak po sila dito, hindi na po sila kailanman makakaalis dito sa universe, sa daigdig ng mga patay o Hades. Hades po ang tawag dito. Hindi na sila makakabalik doon sa langit. Bawal na sila, ibig sabihin, wala na silang kakayahan. Kaya nga, sinabi sa, binilagyan to ng tanikala na hindi mapapatid para hindi na makabalik sila Diablo doon. Kasi ang makakapag-transcend na lang, makakalagpas na lang doon sa tanikalang yon, yung glory o kalwalhatian ng Diyos na taglay ng mga anghel na nanatili sa kanilang posisyon sa langit. Ano yun, pastor, yung isang sitwasyon sa Biblia, na si Satanas nakipagkita doon sa anghel nung pinag-uusapan si Job, nakipag-usap doon sa Panginoon, sa tinatawag na the Lord, hindi po sa langit ang naging tagpuan doon. Somewhere lang dito sa Hades ang naging tagpuan doon. Kasi anghel din po yung itinalaga ng Diyos na punta dito na tinatawag na Panginoon. Kaya nga sakot ng tawag dito, Exodus, ay Deuteronomy. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip, iniwan nila ang kanilang tahanan. Kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Yan po sinabing ginapos sila, hindi ibig sabihin nakagapos physical. Ibig sabihin, binigyan yung kanilang premise, kumbaga sa kulungan, di ba? Alam mo naman sa kulungan, pwede ka pa naman gumalaw-galaw doon. Pwede ka pa naman sa loob mismo ng munting lupa, halimbawa, di ba? Pwede ka pa magpag-alagala, pero nandun ka lang sa loob ng kulungan, hindi ka makakalabas. Hindi ka pwede lumabas. Ganun po ang sitwasyon ni Diablo at ng mga anghel dito sa Hades. So kumikilos-kilos sila dito, malaya sila dito sa Amerika, malaya sila nandito sa Pilipinas, hindi mo alam, andyan na pala si Satanas sa Pilipinas. Si Diablo po, iisa lang po siya. Hindi pwedeng, kapag si Diablo nandito siya sa Pilipinas, wala siya sa Amerika. Pag nasa Amerika siya, ibig sabihin wala siya sa Pilipinas. Hindi po siya kagaya ng Diyos na sumasa lahat ng dako. Pero si Diablo, marami siyang galamay kasi 1/3 of angels nga yan eh. So pwede siya magpuman ng kanyang mga anghel para halimbawa, okay, dito muna ako sa Amerika, doon muna ako sa Pilipinas, guruhin yung Pilipinas. Pwede po niya gawin yun. Kasi may mga galamay din siya. Kasi may mga sumama sa kanya nagdaderte. Yun yung mga nakikayat niya. Okay? Malinaw po tayo? Nasa Pilipinas, nasa Senado. Nasa Senado daw si Diablo. Okay? Sa mga may discernment, sa mga may inspirasyon ng Espiritu, malalaman niyo po yan. Na makikita niyo po yan. Kung paano siya kinikilos. Kaya magalak ang kalangitan at lahat na nanirahan dyan. Ngunit kalagim-lagim ang naranasan ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo
ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. So, nasaan ang lupa? Nasaan ang dagat? Andito! Sabi nga ng bata, no? Mama, alam mo kung nasa si Diablo? Andito! Yung tinuturuan ni Pastor Grace. Ano? So, andito po ang Diablo kasama natin sa daigdig na to. Kaya, huwag kang magtaka bakit punong-puno ng mga hirap. Bakit punong-puno ka ng mga problema. Lalo na kapag ikaw nagsusumikap o nagsusumikap na umulagpos na sumunod, kumilala sa katotohanan. Kaya sasabihin nila doon sa church namin, roon, reklamo, bakit ganun, pastor? Ayaw ko na sa inyo. Simula nung sumama ako sa inyo, puro ang daming problema na dumating sa akin. Yes, kasi katotohanan ang tinuturo sa iyo eh. Ngayon, ayaw ni Diablo yan. Sa bawat isang manunumbalit sa Diyos na kaluluwa, hindi nagagalak si Diablo. Ang mga anghel sa langit, sabi na sa sulat, sa bawat isang kaluluwang nanunumbalit sa Diyos, nagdiriwang ang mga anghel sa langit. Ganun din, ang kabaligtaran, sa bawat isang kaluluwa nanunumbalit sa Diyos, ang Diablo at ang kanyang mga kampon, ano? Galit na galit. Hindi po pwede. Si Sister Ellen, idadagdag na naman kaaway natin. Yun nga lang isa na may otoridad. Ginaalam niya ang otoridad niya sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus. Hindi tayo makalaban sa kanya. Dadagdagan mo pa ng isa. O, diba? Galit na galit siya. Ayaw ng Diablo kasi ikaw, diba? Kapag naiintindihan mo ang otoridad at kapangyarihan mo sa pangalan ng Panginoon Jesus, diba? Malalaman mo, naku, sasabihin ni Diablo, alam na nito na wala akong kapangyarihan sa kanya. Alam na nito na hindi ako pwede manalo sa kanya. Hanggat nandun sa Panginoon Jesus, yun kasi, alam ni Diablo yun. Kaya ayaw niya. Ang gugustuhin niya, pigilan niyo siya. Pigilan niyo malaman niya katotohanan. Kasi under pa rin siya ng power ko. Under pa rin siya. Takot pa rin sa akin yan. Di ba? Hindi pa niya kaya iwan yung kanyang mga kasalanan. Takot sa akin yan. Kasi, bibigyan ko siya ng sakit. Bigyan ko siya ng pahirapan kong buhay niya. Yun ang iisipin ni Diablo. Yun ang gagawin niya sa'yo. Pero kapag naintindihan mo na kahit pahirapan mo ako, susunod ako sa Panginoon Jesus kasi yung totoo. Tanong mo. Pagdating panahon, mananawa ang Diablo talaga. Pag dumating yun, pag hindi ka natinag, wala na pag-asa. Iiwan ko na si Ellen talaga sa kanya niya. Hindi ko na siya kaya. Okay. Doon na lang tayo hanap sa iba. Ganun na lang. Ganyan ang gawain ng Diablo, no? Kaya, sikapin natin makapanumbalik sa katotohanan. Ang Diyos po ay espiritu, tayo ay spiritual. Kailangan po natin manalangin sa Kanya. Dahil tayo ay buhay na nilalak, ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Tandaan po natin, hindi lang po ang Diyos ang pwedeng panalanginan ng mga tao. Kaya nga, pati tao pwedeng panalanginan ng mga tao Di ba? Kasi sila ay spiritual, sila ay buhay. Kaya tingnan mo, may mga nananalangin sa mga patay, di ba? Nananalangin sila sa mga patay nila. O, Lolo, gabayan mo kami, di ba? Yung mga namatay nila mga mag-anak, gabayan mo kami, parang pagpala kami, ingatan mo kami. Di ba? Nananalangin sila sa mga tao na patay na. Hindi lang yun, pati kahit sa buhay. Sino mga pinapanalangin nila ng mga tao? Kung sino yung may kakayahan na i-provide yung kailang pisika na pangailangan. Di ba? Punta sila dun. Ay, kailangan natin suluhin sa kapitan kasi siya magbibigay sa atin ng ayuda. Di ba? Mananalangin sila, kapitan. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng paglapit mo sa isang politiko o sa sino mang tao na nakakapra sa iyo? Ibig sabihin paghingi. Kapag humihingi sa kanila, mananalangin ka. Yung pag sa kanila ka umaasa para sa iyong pangailangan. Ibig sabihin, sa kanila ka nananalangin. Pero tandaan mo, ang sinabi ng Diyos sa Jeremiah 17:5, sinusumpa ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa tao. Sinusumpa ng Diyos ang mga taong ayaw umasa sa Kanya kundi sa tao sila dumidepende. Ano ba ang tinuturo ng Diyos sa atin ng Panginoon Jesus? Okay. Sinabi ni Yahweh, Jeremiah 17:5, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin
at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang mga tao, yung lakas nila may hangganan. Ang buhay nila may hangganan. Ang Diyos lamang ang nanatili ng pawalang hanggan. At ang lakas niya ay nanatili mo pa sa walang hanggan. Kaya ang gusto ng Diyos, para ikaw ay manatili na maayos, sa Kanya ka magtiwala. Kasi, tinanong nyo, dito, hindi namin kayo tinuturuan na sa amin kayo dumepende. Pastor, ang tinuturo namin sa inyo, tandaan niyo po yan, ano? Ay maturuan kayo to depende kayo sa ating Panginoong Yesus. Guide lang po kami. Ginaguide lang namin kayo, inaalalayan namin kayo, pero hindi po namin tinuturo na sa amin kayo dumepende. Eh paano kung tinanong yung sitwasyon natin, ang layo-layo namin, nasa Aurora kami, nandito kasi sa Pangasinan, kapag nagkakaproblema, di ba? Ano, Pastor, punta po kayo dito pag pre-over niyo ako. Ang Panginoon Jesus, buhay na buhay, nandun sa langit, nakatunghay sa iyo, naghihintay kung ano ang papanalangin mo sa Kanya. Amen. Kaya, direct, maging ang kanyang mga disipulo, tinuruan niya sila Pablo, sila Pedro, sila Juan. Anong tinuro nila? Anong tinuro ng Panginoon Jesus sa kanila? Ituro ninyo, sabihin nyo sa lahat ng maniniwala sa inyo, manalangin sila sa inyong pangalan. Manalangin ka kay Pedro, manalangin kay Juan. Ganun ba? Yung ba tinuro ni Jesus? Ano ang tinuro niya sa kanya mga disipulo? Ituro niya sa kanila. Manalangin sila, tumawag sa kaninong pangalan? Sa pangalan ko. Hindi sa pangalan mo Pedro, hindi sa pangalan mo Juan, hindi sa pangalan mo Pablo. Sa John 14:3. 13. Ah, 13. at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan, no? Gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Sino daw gagawa? Si Pedro? Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, pangalawang beses na, sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Inulit pala, initerate pa talaga niya. Ano? So, kung ikaw ba naman, Pedro, hindi mo pa naintindihan, inuulit ko na sa'yo, 3 taon ka, siguro ni Pablo ng Panginoon Jesus sa kanya, kung hindi niya, kung sasabihin pa niya, manalangin kayo sa pangalan ko, Pedro. Siguro, sasabihin naman siguro ng Panginoon Jesus, ano ka ba naman, Pedro? Ang tagal-tagal mo nang kasama ko, ilang taon na tayo sa 3 taon na. Hindi mo man na inuulit ko pa sa'yo, kanino mo tuturuan sila na mananalig, kanino mo tuturuan manalangin, kanino daw? Kayo yung pangalan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya disregard mo lahat ng anumang pangalan na yan. Sa Kanya tumawag, sabi niya. Bakit? Okay, sabi ng Panginoon Jesus, John 14:1. Okay, ulitin natin ito. Ito muna. Kaya't habang kayo'y umahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang Panginoon Jesus po yan. Ang nagtuturo, ano? Kaya kanino tayo susunod? Hindi namin tinuturo na sumunod kayo sa amin, ha? Kasi kami pastor. Hindi. Maging sila Pablo, sila Pedro, hindi nila sinabi, sumunod kayo sa amin. Hindi ganun ang prinsipyo nila Pedro nila Pablo. Ang prinsipyo nila, turuan ang lahat na mananampalataya. Sumunod kanino? Kay Jesus. Amen. Kay Jesus. Hindi kay Pedro. Hindi kay Pablo. Pero ang sabi ni Pablo, kung ako sumusunod sa Panginoon Jesus, sundan ninyo ako. Okay? Kasi kung sumusunod ako sa Panginoon Jesus at siya sinusunod ko, sundan ninyo ako, gayahin ninyo ako. Pwede. Eh paano nga kung hindi na nga siya sumusunod sa katotohanan? Susundin niyo pa rin ba si pastor? Hindi na. Ang Panginoon Jesus ang susundan natin. Panalangin na si Pastor. Pwede po niyang ipanalangin si pastor naman ng balik din. Ano? Kasi hindi po, porque sinabing pastor na, matagal na, 10 years, 10 years, 50 years na siya naging pastor, hindi ibig sabihin, hindi na siya prone na mawala.
Kasi ang pananampalataya po natin hanggang sa huling hininga, kailangan manatili tayo sa katotohanan. Laban po yan. Maging kami na lingkod ng Diyos, sasabihin ninyo, ay matagal na silang pastor, siguro mataas na, matindi na sila sa kayo ng pananampalataya. Okay na, hindi po. Araw-araw pa rin po ang aming pakikiligma laban sa tukso ng kasalanan. Kaya nga, mas malaki lang kasi yung chance na nakapagtatagumpay tayo kapag tayo ay talaga na naninindigan na sa salita ng Diyos. Ano? Yun po yun. Kapag kasi mas maayos na yung pananampalataya, mas stable na ang pananampalataya mo, ibig sabihin, mas nakakapagtagumpay ka. Yun lang naman ang pinagkaiba doon ka sa mga bago. Malinaw po tayo. Amen. John 14:1. Ngayon, ang sabi niyang Panginoon Jesus, ano? Sinumpa ang sinumang magtitiwala sa tao. Kapwa tao. Dahil sila ay tao lang. Okay, ito naman. Bakit sinabi ng Panginoon Jesus? Trust God. John 14:1. Trust also in me. Okay? Huwag kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Tama. Kasi Diyos yan eh. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa NIV, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Tinuturo niya, tama ba? Na trust ka sa God, Diyos sa Diyos? Tama. Pero bakit sinabi niya, trust also in me? Okay. Bakit sinabi ng Panginoon Jesus, di ba dapat sa Diyos tayo magtitiwala? Eh bakit sinabi ng Panginoon Jesus, magtiwala rin sa Kanya? Bakit kaya? Dahil siya rin ay Diyos. Ang Panginoong Jesus, kinikilala natin siya, 100% tama naman. Nagkatawang tao siya eh. Yung ano ang meron sa katawan natin na physical, may kamay, may mukha, may emosyon, nasasaktan, nadanas siya. Nagkatawang tao siya. So, 100% ay tao siya. Pero, sabi sa Colossians 2, hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos maging sa kanyang physical na pagkatao. Kaya siya, hindi siya natin kinikilala na kalahating Diyos, kalahating tao, hindi. Kasi demigod yung sa, alam niyo yung mga Diyos-Diyosan na mga Grego. Tinatawag nila na demigod, ang demigod, kalahating Diyos, kalahating tao. Si Jesus po, hindi kalahating Diyos, hindi kalahating tao. Si Jesus, 100% na Diyos, 100% na tao. Naging niyo po? Hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos kahit nung pagpunta niya dito sa katawang pisikal. Kasi nga, paano ba siya isinilang? Paano ba siya na-conceive sa pamamagitan ng banal na espiritu? Bumaba ang banal na espiritu kay Maria at doon na-conceive. So, yung original, yung origin, kanino nagmula? Sa Diyos, yung espiritu niya. Kinunsib lang ni Maria para magkatawang tao, magamit yung katawang tao. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Sino nagturo niyan? Si Pablo. At yan, pahayag po ng Panginoon Jesus kay Pablo. Hindi tayo ang nagturo niya, hindi ako. Hindi to katuroan ng born again lang. Hindi to katuroan, yan kasi katuroan ng church ninyo eh, hindi. Katuroan to ng disipulo ng Panginoon Jesus na sa kanila naghayag. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ilaban na, ay hindi, yan kasi, ganyan kasi kayo paniniwala nyo sa religion nyo, ito paniniwala ng religion namin. Hindi ganoon natin pananampalataya. Ang pananampalataya po natin, susunod tayo kung sino yung authority, sino yung pinakamataas na otoridad, sino ba? Hindi walang iba, kundi ang anak ng Diyos na naparito na siya naghayag ng katotohanan yan. At itinuro lang niya sa kanyang mga disipulo. Kaya hindi po kami ang nagturo niyan. Inulit lang namin yan, nagmula po yan, inulit lang yan ni Pablo, na yan galing po sa katuruan ng Panginoon Jesus. Naintindihan po natin? Kaya kung naniniwala sila na si Jesus ay tao lang, tayo naniniwala din tao na si Jesus ay tao. Pero kung hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos,
iba na tayo sa kanila. Kasi tayo, naniniwala rin tayo na si Jesus ay Diyos din. Nagmula nga siya sa Diyos, di ba? Yung banal na espiritu na tumugtog kay Maria. Kaninong espiritu yun? Banal na espiritu galing sa Diyos, mula sa Ama. So, paano mo masasabi na si Jesus ay tao lang? Malinaw po tayo, naiintindihan po ba? Pahayag po yan sa Biblia, hindi po sa atin. Kaya, sabi ng Panginoon Jesus, magtiwala ka sa Diyos, sumampalataya ka sa Diyos, ganoon din, sumampalataya din kayo sa akin. Kaya nga, tinan nyo, sabi niya, ano bang hilingin ninyo sa pangalan ko, gagawin ko para sa karangalan ng Ama. Bakit? Dahil nga po sila ay iisa. Kung napaparangalan ang anak, napaparangalan ang Ama. Bakit? Kasi, iisa sila sa pangalan. Kaya, lagi natin tinuturo sa John 17:11 na yung pangalan ibinigay sa kanya ay pangalan na nagmula sa Ama. Ibinigay sa kanya. So, kung ang pangalan mo ay De Los Santos at tatay mo si De Los Santos, kaya nga siya ang father mo, siya ang origin mo. Yan naman, sa origin, bakit hindi tinuturing na anak, mali na ituring na anak ni Maria si Jesus? Sino ba ang origin? Sino ba pinagmulan? Sino ba ang father? Diba? Tingnan mo sa mag-asawa. Kapag nanganak, kanino mo pinapangalan yung anak? Sa babae? Hindi. Sa lalaki. Kasi siya yung nagbigat. Sa kanya nagmula yung binhi. Diba? Kaya siya yung origin. Kaya si Jesus, hindi siya may tuturing na anak ni Maria, kundi kinunsib ni Maria. Ano? Kinunsib lang po siya ni Maria. Kaya malaking panlilin lang yung sinasabi na anak ni Maria. Ang mga tumatawag sa kanya, kay Jesus na anak ni Maria, ibig sabihin yun. Sa kabila nito, sa likod nito, kung ating susuriin mabuti yung kaisipan, panlilin lang. Mas binababa nila si Jesus kaysa kay Maria. Diba? Para sa kanila, tao lang si Jesus. Si Maria, mas mataas si Maria kasi anak lang siya. Diba? Baliktad. Binabaliktad po nila. Kaya titignan mo, kung alam mo ang katotohanan, makikita mo, panlilin lang ang kanilang ginagawa. No? Malinaw po tayo, naiintindihan po. At ganoon din, sa pananalangin din po, no? Ang pananalangin, alam natin, isa itong pagpupuri sa Diyos. Kaya nga tinan nyo, sa Lord's Prayer, sa panalangin ng Panginoon Jesus, na tinuro sa atin, yung umpisa, ano? Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa. Sambahin, so praise God, pagpupuri. Yung ending ng Lord's Prayer, ano? Pagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, kaluhatian, magpakilanman. Praise. Ang pananalangin po, pagpupuri po yan sa Diyos. Kaya paano ka sasabihin mo, doon nagpupuri ka sa Diyos na hindi ka nananalangin? Sa pananalangin, nagpupuri po tayo sa Diyos kasi yan ang tinuro ng ating Panginoon Jesus. Kaya pag nananalangin tayo, sundan nyo kung paano nanalangin ng Panginoon Jesus, kung paano siya nagturo ng panalangin. Pakikita mo, nandun nakapaloob lahat kung paano tayo manalangin. Guidance po yun. Napakagandang guide kung susundan natin. At meron pa tayong isang panalangin. Nananalangin tayo sa isip, yung binubukan na ating bibig, at nananalangin tayo sa espiritu, kaya meron tayong speaking in tongues. No? Sa speaking in tongues, hindi rin po natin yan binabaliwala. Kasi kapag nananalangin tayo in tongues, nagpupuri pa rin po tayo sa Diyos. 1 Corinthians 14:13-17. Basahin po natin. Kaya nga, sa pananalangin natin, kaya pag binigay sa atin ang banal na espiritu, di ba? Ini-enable tayo. 1 Corinthians 14:13-17. Pag binigay sa atin, pinagkaroon sa atin ang banal na espiritu, tinutulungan niya tayo makapanalangin o makapag-speak in tongue. Binibigyan na tayo ng kakayahan na makapag-speak in tongue. So sabi dito, dahil dito, kailangan manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika, nabigyan din siya ng kaloob ng pagpapaliwanag dito. Ito kasi yung pag wala kasi sa order, yung pananalangin, no?
Halimbawa, nasa worship tayo, kalagitnaan ito, nangyari na bigla ka nag-speak in tongue na wala pa yung order, nagugulo. May mga lalo na kung may mga bago na hindi pa nila naiintindihan. So, isipin nila, nababaliw. Diba? So, yun yung sinasabi na nagiging senyas ito para sa mga hindi mananampalataya. Kasi hindi na maintindihan yung mga bago, yung mga hindi pa nananampalataya. Okay, tuloy natin. Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. So sabi niya rito, kapag nag-i-speak itang tayo, hindi mo alam yung sinasambit mo, hindi mo naiintindihan. Kaya nga, unfruitful yung ating isip, kasi hindi mo naiintindihan eh. Nagsasalita tayo, gumagalaw yung labi mo. Pero ang nananalangin doon ay yung espiritu. Okay? Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, pikita, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking panalangin. Kaya nga, kapag nanalangin tayo, minsan kapag wala ka pang naiisip, so pwede ka mag-speak in tongue. Ang biglang may papasok sa isip ko, pwede mong sambitin ulit sa habang nanalangin. Okay? Kaya dalawa yung ating panalangin na ginagawa. Sa mga bago po, may tuturo po sa inyo ito kapag nagbabible study kayo. Nagpatuloy po kayo ng Bible study. Pero, ipapahapiyawan pa po natin yan. Si Pablo po ito, no, na mismo, hindi niya itinatatuwa ang speaking in tongue dahil sabi niya, higit ako na nagsasalita na iba't ibang wika sa kanila. Sabi niya. So ako'y aawit, okay? Sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa pag-awit. So what shall I do? I will praise, okay? Kung nagpapasalamat ka sa Diyos, doon ka sa English, ano? Sa pamamagitan ng espiritu, kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paanong makapagsasabi ng Amen ang isang taong naroon kung hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi. Okay, sabi niya, if you are praising God with your spirit, tignan niyo, nagpipraise tayo sa espiritu. How can one who finds himself among those who do not understand say Amen to you, to your thanksgiving, since he does not know what you are saying? So paano nga naman mga pagsasabi na, ay mag-aamin na ba ako? Ano ba? Sasana ko siya? Nag-speak in tongue? Hindi ko maintindihan. So, paano makakapag-aamin? Diba? Eh, ikaw lang, espiritu mo lang nakakaintindi niyan, speaking in tongue na yan. Diba? Kaya nga hindi natin naiintindihan kahit ikaw hindi mo naiintindihan yan. So, may mga iba pinagkalooban po ng kakayahan na may interpret yan. Kaya nga sabi ni Pablo, kung nakapag-speak in tongue, subukan mo na rin ipanalangin mo na rin na kung maaari na-interpret mo rin. Pero hindi naman automatic o hindi naman necessary na kaya mo ma-interpret mo na speaking in tongues. Ano? 17. You may be giving thanks well enough, but other man is not edified. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nagkakapagsalita sa iba't ibang mga wika, higit kaysa sa inyong lahat. Okay. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, ano na tayo sa buti. Okay. So, anong sabi niya? Aawit ako sa espiritu, aawit ako sa isip. Mananalangin ako, magpupuri ako sa espiritu, magpupuri ako sa mind. Kaya nga ang pananalangin po natin in tongues, hindi po natin i-disregard yan. Kasi spirit to spirit po yan. Kapag nananalangin po kayo sa speaking tongues, sa espiritu, hindi mo naiintindihan yan. Pero ang espiritu mo at ang Diyos, direct po yan na nag-uusap. At yan, hindi kagaya ng panalangin mo sa pag-iisip na sinasambit mo sa labi. Kasi si Diablo, mga demonyo, kapag nananalangin ka, naririnig nila yan eh. Diba? Naririnig nila yung panalangin mo sa isip at sa kamay. Pero ang speaking in tongues, ayaw ng mga demonyo yan. Bakit sila nanggagalaiti? Hindi nila maintindihan. Ano? Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kasi kapag nananalangin ka sa mind, ano? Kapag nananalangin ka sa nasasambit na intindihan, ano gagawin ng mga demonyo? Ay, yung panalangin yan. Pekehin natin yung sagot. Diba? O, nananalangin ka. Bigyan mo ako ng papangasawa na nararapat para sa akin. Gusto ko yung ganito. Ano ba yung sabi? Ay, gusto. O, binigyan na. Nagbigay ng detalye. Gusto ko yung maganda, mayaman. O, diba? Tapos, gagawin ng demonyo. Yun yung gusto niya. O. Bigyan mo yung peke. Yung manlilin lang sa kanya. O, diba? Pwede pong kunwari sagutin ni Diablo o ng mga demonyo ang panalangin mo.
in replacement. Lalong-lalo na, no? Kapag hindi ka makapaghintay sa kasagutan ng iyong panalangin. Kapag mainipin ka. Ang magbibigay dyan, ang magagawa dyan paraan mga demonyo at diablo. Kaya nga sa panalangin natin, hindi tayo bumibitaw. Kailangan maintindihan mo, kailangan mo na matuto na hintayin. Maging patient ka, pakinggan ang Diyos ng mabuti at tinig ng Banal na Espiritu sa mga panalangin mo. Kaya huwag ka maiinip. Kapag nananalangin ka, huwag ka maiinip sa makasagutan na iyong dalangin. May mga panalangin na instant na sasagot. May mga panalangin na minsan it takes 10 years, 6 years. Parang sa pagtatanim lang naman yan. May mga tanim na sa tatlong buwan lang pwede mo nang anihin. Kamatis, iba, talong. 3 buwan. Pero, yung mga yun, panandalian lang. Once lang sila mamunga, bubunutin mo naman. Tama, papalitan mo naman bago. Pero may panalangin na kahit matagal yan, pero once na nagsimulang mamunga, dire-diretso. Halimbawa, citrus. Ano pa? Nyog. Ang nyog, hihitain mo yan. Mga 10 years, di ba? 5 to 10 years. Depende. Pero may mga dwarf ngayon madaling mamunga. Pero hihitain mo yan. Halimbawa, yung talagang magtinim ka ng bula sa buto. So yung isa niya 10 years, di ba? Hihitain mo. Pero tingnan mo, once na nagsimulang mamunga ang nyog, di ba? Nakatayo na yan, nakapundasyon na ang puno. Uulit-ulit na lang yung mamunga. Di ba? Kaya, every 3 months ba? Every 3 months, nag-harvest ka lang na nag-harvest. So, ganun po yung mga panalangin natin. Ano? Kaya huwag po tayo maiinip. Minsan, kung nasa sitwasyon man tayo sa buhay natin, sa mga sitwasyon natin na parang naiingit ka sa iba, bakit parang yung sitwasyon mas mahirap kaysa sa iba? Sabihin, bakit ganun? Yung trabaho ko, ang hirap. Samantala yung kaibigan ko, yung trabaho niya, mas madali. Pareho lang naman yung field na pinagtatrabahuan namin. Pero bakit mas madali sa kanya? Bakit ako nandito sa mas mahirap na sitwasyon? Minsan napapatanong tayo. Bakit parang mas masarap yun sa kanya? Ba't dito pa ako napunta sa mas mahirap? Minsan napapatanong tayo, di ba? Hindi mo yan maiintindihan sa ngayon. Pero darating at panahon, maunawaan mo. Papaunawa sa iyo ng Diyos yan. Why? Dito po sa trabaho ko. There were times noong una, nung napunta ako dito, ang hirap. Iba yung klase na paniningin namin, ginagabi kami, tapos may mga quota kami, dito target, sobrang lagari kami, balik-balik kami, di ba, sa field. So, titignan mo, ang hirap. Bakit yun? Samantala yung iba, nung bago ako, anong sinasabi na? Dito, sabi niya, mas maganda dito, yung gas namin ganito, yung incentives namin ganito, tapos hanggang alas 5 lang kami, uuwi na kami. Oh, may mga naghikayat at sa tingin ko, parang naman nakakamak, di ba? Parang naman nakakamaliit ng ba't kaya nandito ako? Minsan, di ba, papatanong, ba't kaya nandito ako, ba't dito ako nilagay? Minsan nakapatanong tayo. Pero, lately, pinaunawa sa akin ng Diyos. Noong mga nakaraang to, naisip ko sa kanila, nung naalis na sila dito, lumipat na sila, nung galing na sila dito lumipat sila sa iba. So, nung tingin ko sa kanila noon, parang ang ganda na ng posisyon nila. So, nakaangat na sila, sabi na, CI na ako, manager na ako, punta na ako sa ibang lugar. Pero lately, may tumawag. Naghihintay ng opening. Yung nanggaling dito, akala ko ba, sabi ko, akala ko ba maayos na? Yung lagay niya, bakit gusto niyo bumalik dito? Isipin mo, merong something na itinuturo ang Diyos sa iyo, na pinapatibay ka niya para maging matatag ka sa sitwasyon. Kung ang Diyos, ang mga Israelita, pinadanas niya yan doon sa disyerto na matinding paghihirap. Bakit? Nung dumating ang digmaan na isinabak sila ng Diyos, si David, si Saulo, nung gawing hari, bago maging hari si Saulo, nung gabayan sa ng Diyos para makapagdigma, ilan ang napapatay ni Saulo?
Isang Israelita katumbas 1,000. Yung lakas ng isang Israelita katumbas ng 1,000 na kalaban. Si David, 10,000. Yung lakas ni David, isang Israelita, kaya niya tupukin at patayin na kalaban, 10,000. Gaano yung lakas na ibinigay sa kanya ng Diyos. Si David naman bago yung naging hari. Akala siguro ng iba, nung pinili o inanoint si David na magiging hari, akala siguro nila diretso, hayahay ang buhay ni David. Hindi. Kung babasahin mo po ang Genesis, yung buhay ni David, ang dami rin niyang mga pinagsadlakan hanggang sa nagkunwari pa siyang baling-baliwan. First Samuel. Sa 1 Samuel, ano? Dahil lang sa hirap ng sitwasyon niya, dahil papatay na siya, nagkunwari na siyang baling-baliwan. Ganoon, akala na siguro na pag porkit tinawag ka ng Diyos na maglingkod sa Kanya o manambali sa Kanya, akala siguro, hayahay na diretso. Ititrain ka ng Diyos na manatili, maging matatag. Kaya sabi ko, tingnan mo, ngayon, sabi ko, naipuposisyon ako sa trabaho na to. Sabi ko, nakausap ko yung mga dati kong mga trabaho na umalis. Kung hindi ka umalis, baka ikaw ang mataas sa akin. Hindi mo ako kasing galing. Kung titingnan natin yung kakayahan mo sa kakayahan ko, hindi ko kaya pag malaki, hindi ko maaaring, hindi ko patay yung kakayahan mo. Pero umasa ako sa pangako ng Diyos, nanatili at saka sa kanyang pagtitiwala, bakit na ako nilagay dito. Dumating yung panahon, siguro sabi ko, siguro, wala na silang choice. Ako na, ang natira. Di akong, inangat. Baka ako na dito kayo, sabi ko, baka mas mataas posisyon sa akin. Isipin mo, kung pagtsatsagaan mo ang pangako ng Diyos, hindi ka niya bibiguin. May patutunguhan ka sa Kanya. Hindi lang natin naunawaan sa ngayon, pero dumarating ang panahon hanggat kahit na hindi natin naiintindihan ngayon, sumunod lang tayo kasi alam natin katotohanan eh. Kilala natin ang Diyos na hindi siya magsisinungaling, di ba? O panghawakan mo lang yung kanyang pangako. Dati ang panahon, mararamdaman mo kung paano niya ipagkakalog sa'yo yung mga pinagsikapan mo, pinagtsagaan mo na noong una hindi mo maunawaan. Bakit ngayon, dumarating sila, bakit dito ngayon gusto na nila na bumalik? Siguro sa kanila, hirap silang ma-promote. Samantalang dito, ang dami biglang mga opportunities na bilis na po-promote. Yung isang kasama ko lang dito, tumalon ng isang, para sa promotion niya. Grabe. Ngayon, nagpo-promote ulit kami ng mga, gusto na namin i-promote na naman yung mga nasa baba. O ngayon, di ba? Nakikita nila. Binigyan naman sila ng magandang advice noon. Kaya tinuruan ko pa sila, pagtsatsaga sa ganito, di ba? Pero hindi nila pinakinggan ang tinig ng Diyos patungkol sa pagtatsaga. Kasi tinig ng Diyos yun eh. Yung mga ganung bagay. Kapag hindi mo pinakinggan, hindi mo pinindigan, sabi nga, tama si Santiago. Kapag hindi ka nanindigan sa pangako ng Diyos, sa pinapanalangin mo, huwag ka nang umasa. Kasi iniwan mo na eh. O yung mga umiwan, hindi nila makamtan, hindi nila maranasan yung tamis ng pangako. Ganon din po sa ating pananampalataya. Kaya nga, sa lahat po ng ating gagawin, kaya nga, live for the praise of your Father in heaven. Live for the praise your Father in heaven gives. Yung praise po na ito, no? Hindi lang yung sa main text natin, sinabi ng Panginoon Jesus, ba't sa iba naniniwala kayo sa kanila? Pag sila salita, sa akin na nagmula sa Diyos, hindi ka naniniwala. Ang hinahangad ninyo, yung papuri ng ibang tao eh. Paano ba yung papuri ng ibang tao? Mas pinapakinggan natin yung ibang tao, kaysa yung nabibigay tayo ng magandang advice. Na sinasabi natin, ito ang sinasabi ng Biblia. Ito ang sinasabi ng Diyos. Para sa kanila, ay hindi, mukhang mas attractive, mukhang mas matamis yung sinasabi ng ibang tao eh. Yan, di ba? Kaya nga yung trust in men. So mas pakikinggan nila yon kasi mukhang mas maganda, mukhang mas mabulaklak, di ba? So yun yung pinapakinggan nila. Dahil, bakit gusto nila pakinggan? Para maganda ang sasabihin sa akin ng mga tao sa paligid ko. Di ba? Ang hangad nila, papuri na nagmumula sa tao at hindi yung papuri na nagmumula sa Diyos. Kaya, hindi lang yan sa mga tao, no? Ganyan yung sitwasyon natin. Kapag mas pinapakinggan mo yung pieces of advice ng mga personal na opinion ng mga biyanan mo, mga kapatid mo, magulang mo, kaysa doon sa sinasabi ng Diyos, ibig sabihin, mas gusto mo na purihin ka kasi ng mga kamag-anak mo.
mas gusto mo na purihin ka ng mga kaibigan mo dahil pinapakinggan mo sila. Diba? Eh, di ba, ano ba mga sinasabi ng mga kaibigan kamag-anak? Ay, yan, mabait yan, masunurin, nakikinig sa akin yan. Diba? Pinupuri ka. Pero, hanapin nga natin, sabi niya, mabuhay tayo ayon sa papuri na ang Diyos mismo ang magbibigay ng papuri sa atin. Paano tayo magbibigay ng papuri ang Diyos sa atin? Kapag naninindigan tayo sa kanyang salita, kahit anong sabihin ng ibang tao, tignan nyo, siraan ka man ng ibang tao, isipin man ng ibang tao, ng mga kamag-anak mo, ng mga magulang mo, ng mga manugang mo, na bakit iba ka sa amin? Bakit yan ang pinapakinggan mo? Kasi ito ang galing sa Diyos. Eh ngayon, siyempre sira ang imahe mo sa kanila. Hindi ka nila pupurihin kung ano sasabihin nila, sisiraan ka nila. Pero kapag nanindigan ka na, sabi niya, hayaan mo ang Diyos ang magbigay ng papuri sa iyo. Paano ka mo malalaman na pinupuri ka ng Diyos? Iniaangat niya ang buhay mo sa kanila. Diba? Mas nagiging matagumpay ang buhay mo kaysa sa kanila. Yan ang papuri na nagbubula sa Diyos. Dahil siya ay sinusunod natin. Hallelujah! Kaya sa pagkakataon ito po, patuloy po natin sikapin, hanapin ang papuri na nagmumula sa Diyos at hindi yung papuri na nagmumula sa tao. Hindi rin yung papuri, hindi rin yung kaisipan na kahit galing sa'yo. Hindi rin yung sariling pag-iisip, hindi rin yung sariling papuri. Hindi rin yung sarili mong opinion. Sikapin natin, alamin, manatili lang tayo ayon sa nasusulat. Gaya ng sinasabi ng Panginoon Jesus, kapag lagi siya sumasagot, ayon sa nasusulat. Doon po tayo maninindigan. Hindi sa ayon kay mayor, ayon kay presidente, ayon sa opinion nila. Dahil lang sa posisyon. Huwag nating gawin na maging sukatan yung posisyon ng isang tao para lang sila ang ating pakinggan. Dahil lang sila ay may narating na ganito, dahil lang sila ay may katungkulan, may mga posisyon, hindi ibig sabihin nun na sila na ang laging tama. Manindigan po tayo sa sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Tingnan yung Panginoon Jesus kung paano siya nagpakumbaba. Bagamat tinatawag siyang Panginoon, bagamat tinatawag siyang guro, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. Sumakay siya doon sa asno. Diba? Sobrang pagpakumbaba po siya. So, ibig sabihin, hindi niya kinikilala ang titulo ng mundo nito para sa pakinggan, kundi kailangan pakinggan natin ang tinig ng katotohanan ayon sa nasusulat. Hallelujah! Upang sa ganoon, ang Diyos ang magbigay papuri sa atin. Tayo po manalangin. Magpasalamat po tayo sa Diyos sa kanyang paggabay sa atin sa araw na ito na mahayag sa atin ang kanyang kalooban. Magpasalamat tayo na binigyan tayo ng pagkakataon na mailapit sa Kanya dahil alam natin na ang Diyos ang nagbubukas ng puso ng bawat isa upang makalapit sa Kanya at hindi lahat nabubuksan. So ang pagkakataon ito ay isang pag-ibig ng Diyos o pabor ng Diyos ay pinapakita sa atin. So let's thank God at patuloy tayo humingi sa Kanya ng tulong na magawa natin, mapakinggan natin ang tinig niya, magawa natin ang nararapat natin gawin, yung papuri ng Diyos na ang kanya nating hanapin at maging kagalakan natin. Let's shout the name Jesus and let us pray. Jesus! 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 Ang aming Diyos sa dakila sa lahat, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin sa buhay na kalubos sa amin. Sa pagkataong ibinigay mo sa bawat isa na rito na alam namin ikaw ang nagbubukas ng isipan at pagkakataon ng puso ng bawat isa upang mapakinggan ang tinig mo. Ang pagkakataon ito ay hindi isang aksidente lamang kundi nilupo. This is all us orchestrated by you. Hindi ito isang nagkataon lamang. Ikaw ang gumabay sa bawat isa. Ama, dalangin ko ng bawat isa sa iglesia nito, patuloy mong gabayan na mamuhay kami ayon sa iyong kalooban, maging kapuri-puri sa iyong harapan. Ang aming pagkilos, ang aming gawi ng mga pamumuhay, ang aming mga pananalita. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, na ang kaluwalhatian mo ay maranasan namin. At ganoon din, hilumin mo sa pamamagitan ng iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin sa pagsunod sa iyo, kung pagkakataon na aming kinaligtaan o hindi priority yung mga salita mo na dapat namin sundin, patawarin mo kami, Ama. Alam namin na ito, mga bagay nito na naging pagkukulang namin ay may mga consequence at nararanasan namin. Kaya kami naman ay nagsisisi. Nais namin mga panumbalik sa iyo. Turuan mo kami na mapuno ng kagalakan sa bawat pagsunod sa iyong salita. Upang sa ganoon kami nga po ay mamuhay ng ganap at kasaya-siya maging sa buhay man ito. Loobin mo ng mga bago narito at sa mga nakikinig man online na patuloy mo pagpala
usapang ang salita mo na kanila napakinggan sa araw na ito at ganoon din ang buhay namin at patuloy naman tinig. Sa kabila man na mga maraming pag-uusig, sa kabila man ng mga kaguluhan na nangyayari sa aming paligid, alam namin na ikaw pa rin ang Diyos ng kapayapaan, ikaw pa rin ang Diyos ng matuwid, at ikaw pa rin ang Diyos na aakay at gagabay sa lahat ng iyong kinalulugdan sa mga umiibig sa iyo. Salamat Ama, ito ang aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pinakamataas na pangalan sa lahat, ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ngayon po dadako tayo sa ikalawang bahagi ng ating bahan. Ngayon po ay unang linggo ng buwan na ito, buwan ng Hunyo. Meron po tayong Holy Communion. Lagi pong uulitin sa yung ating communion ito, isang pagtupad na pinapagawa ng Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad at tinuro na gawin din natin bilang pag-alala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At pag-alala na yung pangako po niya na siya ay darating upang tupdin ang lahat ng mga salita niya. So, ginagawa po natin ito hindi isang ritual, pero bilang pagpapaalala sa atin ng ating pananampalataya ay mayroong solid na pangako na pinahawakan. Hindi ito isang hangin lamang o isang ilusyon na sinabi lang ay pinangako ng isang tao. Ang tao, pag nangako isang tao, di ba? Bukas na babayaran, bukas wala naman. Bukasin ka naman. Ang Panginoon Hesus, nangako siya, itinakda po niya na siya ay darating at darating po siya. Pagamat hindi niya itinakda ang oras, ngunit sabi niya, darating at darating siya sa takdang itinakda ng Diyos Ama. So, sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alala sa atin. Yung kanyang pag-inom ng kanyang dugo at pagkain ng kanyang katawan, sinasabi natin yung sisimbolo ng tinapay at alak. Ang ibig sabihin ko ito, yung kanyang dugo, yung kanyang katawan, ng pagkain ng katawan, ibig sabihin yung mga salita niya na ating tanggapin at yung dugo, na pag-inom ng dugo, ating isabuhay ang mga katuruan ng Panginoon Hesus. Ang utos ng Panginoon Hesus, sa salita ng Panginoon Hesus, tanggapin natin yun yung pagkain sa kanyang katawan at isabuhay. Isakatuparan natin sa ating buhay, yun din naman yung kahulugan ng pag-inom ng alak. Paulit ko, paalala, ginagawa po natin ito spiritual. Kaya yung mga kapatid po natin dito na kung hindi pa po tayo nabautismuhan, hindi pa po namin pinapayagan na sumama sa Holy Communion. Dahil may pamantayan po tayo. Kasi kapag yan, inalaw namin o pinayagan namin, ayon sa nasusulat, sabi ni Pablo, yung iba nagkakasakit, yung iba namamatay. Kasi hindi po natin ito ginagawa bilang isang ritual. Hindi gaya ng ibang ginagawa ng iba. Hindi yung ginagawa ng iba na kahit sino lang, kahit bago, kahit bata, matanda, pwede lang. Kasi hindi po nila ginagawang seryoso. Tayo po, seryoso po tayo sa buhay para ng pantayang spiritual. Kaya iniiwasan lang po natin yung possible na mangyari. At meron po kasi tayong naging example po niya na totoong nangyari. Na nag-take siya ng communion na hindi karapat-dapat, muntik na pumamatay on the spot. Biglang nanikip ang dibdib. Buti nakapagsisi siya. Kasi nung nag-take siya, yung pala, meron siyang hindi mabitawang sama ng loob. So, hindi pa rin pwede. So, dapat pag tinig ko natin ito, maluwag sa kalooban natin, dapat patawad po tayo. At yung minimum requirements natin, yung bautismo, kasi ano ba ibig sabihin ng bautismo? Ibig sabihin, unang hakbang, nagsimula ka ng humakbang para sumunod sa Panginoon Hesus. Kapag hindi ka pa kasi napabautismohan, ibig sabihin, wala pa yung sincero sa iyo na pagtotoo pagsunod sa Kanya. Malinaw po tayo, naintindihan po. Hindi po namin pinagtatamot, inaalala lang po namin yung inyong magiging kinagawa. Pero kung tuturuan naman po kayo kung paano tayo maging later on makasama po kayo. Hallelujah po. Tayo po ba ng langit? Papanalangin ko lang po yung ating